sa pinakadulong bahagi ng baryo ng San Isidro, kung saan ang lupa ay tila ba mas tuyot kaysa sa iba at ang hangin ay mas malamig tuwing dapit hapon. Naroroon ang isang maliit na kubong yari sa pinagtagpi-tagping kawayan at nipa. Sa kubong iyon, naninirahan ang mag-inang sina Aling Rosa at ang kanyang anak na si Lira. Si Aling Rosa ay balo. 5 taon na ang nakalilipas ng bawian ng buhay ang kanyang asawa dahil sa matinding karamdaman. Mula noon, siya na lamang ang tumayong haligi ng kanilang tahanan. Ang kanyang mga kamay ay magaspang sa kakabunot ng damo at kakaani ng kung anumang maibebenta sa palengke, kamote, gabi. At kung minsan ay maliliit na bungang kahoy na napupulot sa gubat. Si Lira naman ay 12 taong gulang pa lamang, ngunit tila ba mas maaga siyang namulat sa realidad ng buhay. Maaga siyang gumigising upang sumalok ng tubig sa poso na kalahating kilometro ang layo. Pagkatapos ay tinutulungan niya ang ina sa pag-aayos ng mga pananim. Sa kabila ng kahirapan, nananatiling magalang at tahimik ang bata. Taglay ang mga matang puno ng pangarap. Ngunit ang kanilang pamumuhay ay hindi lamang hinahamon ng kahirapan. Sila ay hinahamon din ng pang-aapi. Sa baryo ng San Isidro, ang kayamanan ay tila isang sukatan ng pagkatao. Ang may malalaking bukirin at maraming alagang hayop ay iginagalang. Ang may malalaking bahay na may bubong na yero ay tinatawag na maunlad. At ang gaya ni Aling Rosa na halos wala nang maipakain sa sarili ay itinuturing na pabigat. Pinakamapait sa lahat, ang pakikitungo sa kanila ng pamilya ni Don Augusto, ang pinakamayamang tao sa baryo. Ang kanyang malawak na lupaing sakahan ay halos sakop ang kalahati ng nayon. Siya ang may-ari ng palay, maisan, at maging ng ilang tindahan sa palengke. Ang kanyang asawang si Doña Martina ay kilala sa pagiging mapagmataas. Kung hindi ka marunong umasenso, huwag mong asahan ang tulong ng iba, madalas sabihin ni Doña Martina sa tuwing makikita si Aling Rosa sa palengke. Isang umaga, habang si Lira ay naglalakad patungo sa poso, nadaanan niya ang ilang batang kaedad niya. Ang mga ito ay anak ng mayayamang magsasaka. Lira, bakit hindi ka na lang magtrabaho sa bahay ni Don Augusto? Biro ng isa sabay tawa. Baka sakaling mabigyan ka ng tira-tira. Namula ang mukha ni Lira, ngunit hindi siya sumagot. Pinili niyang magpatuloy sa paglalakad, bit-bit ang 2 galong plastik. Alam niyang kapag siya'y pumatol, lalo lamang lalaki ang kanilang pagtawa. Sa kanilang kubo, madalas ay iisa lamang ang ulam. Tinulang dahon ng kamote na may kaunting asin. Kung may natira sa benta ni Aling Rosa, saka lamang sila nakabibili ng kaunting isda o tuyo. May mga gabiring kanin at asin lamang ang kanilang pinagsasaluhan. Gayunman, hindi nawawala ang pag-asa sa puso ng mag-ina. Anak! Wika ni Aling Rosa isang gabi, habang pinagmamasdan ang bituin sa kalangitan. Hindi man tayo mayaman sa ngayon, mayaman naman tayo sa pananampalataya at kabutihan. Darating din ang araw na babaliktad ang kapalaran. Tahimik na tumango si Lira. Sa kanyang murang isipan, hindi malinaw kung paano mangyayari iyon, ngunit pinili niyang maniwala sa ina. Isang hapon, habang pauwi si Aling Rosa mula sa gubat kung saan siya namulot ng panggatong, napansin niya ang isang kakaibang tanawin sa gilid ng daan.
Sa ilalim ng isang matandang puno ng balete, may isang payat na baka na nakatali sa isang sanga. Ang baka ay tila napabayaan, ang balahibo'y magulo, ang mga mata'y tila nangungusap. Walang ibang tao sa paligid. Lumapit si Aling Rosa at maingat na hinaplos ang ulo ng hayop. "Kanino ka kaya?" mahina niyang tanong. Sa leeg ng baka ay may nakasabit na lumang piraso ng kahoy na may nakaukit na simbolo. Hindi pamilyar sa kanya ang anyo, ngunit tila ba may kakaibang kinang iyon sa sinag ng araw. Nagmasid siya sa paligid, umaasang may lalapit na may-ari, ngunit lumipas ang ilang minuto at wala pa ring dumating. Hindi niya kayang iwan ang baka sa ganoong kalagayan. Masyado itong payat at tila nang hihina. Sa kabila ng sarili niyang kahirapan, mas nanaig ang awa sa kanyang puso. Maingat niyang inakay ang baka pa uwi sa kanilang kubo. Pagdating niya, nagulat si Lira. "Inay, saan po galing ang baka?" "Nakita ko lang sa ilalim ng balete," sagot ni Aling Rosa. "Walang nagmamay-ari, mukhang pinabayaan." "Pero inay, paano natin siya pakakainin?" Napabuntong hininga si Aling Rosa. "Hindi ko rin alam, anak, ngunit hindi ko kayang pabayaan. Baka may dahilan kung bakit siya napunta sa atin." Ipinuwesto nila ang baka sa likod ng kubo, sa maliit na espasyong dati taniman ng talbos. Pinakain nila ito ng natitirang damo at binigyan ng tubig. Kinagabihan, habang sila ay natutulog, may kakaibang liwanag na sumilay sa likod ng kubo. Hindi ito napansin ng mag-ina sapagkat sila'y pagod sa maghapong gawain. Ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ang hangin sa paligid ng kanilang bahay ay tila mas magaan. At sa puso ng payat na bakang iyon, may lihim na hindi pa nila nalalaman. Isang lihim na magpapabago sa kanilang kapalaran. Sa umagang darating, magsisimula ang isang himalang hindi inaasahan ng buong baryo. Maagang nagising si Lira. Kinabukasan, dahil sa kakaibang tunog mula sa likod ng kanilang kubo. Hindi ito ang karaniwang huni ng ibon o ang mahinang ihip ng hangin sa pagitan ng mga dahon ng niyog. Ito ay tila mahinang kalansing, parang may bahagyang tumatama sa metal. Dahan-dahan siyang bumangon upang hindi magising ang ina. Sumilip siya sa siwang ng kanilang bintanang kawayan. Sa likod ng kubo, sa tabi ng payat na bakang kanilang inuwi, may kakaibang liwanag na kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Lumabas siya. Ang baka ay nakatayo ng tuwid, tila ba mas malakas kaysa kahapon. Ang balahibo nitong dati magulo ay bahagyang lumiwanag at ang mga matay hindi na mukhang malungkot. Ngunit ang lalong ikinagulat ni Lira ay ang balde sa ilalim nito, ang lumang kalderong pinaglalagyan nila ng tubig. Napuno iyon ng gatas. Hindi lamang basta gatas. Ang likido ay may bahagyang gintong kinang na parabang tinamaan ng liwanag mula sa loob. Kumislap iyon sa bawat galaw ng hangin. "Inay!" malakas niyang tawag. Agad nagising si Aling Rosa at lumabas, bahagyang nag-aalala. "Ano iyon, anak?" Itinuro ni Lira ang kaldero. Ilang sandali ring napatitig si Aling Rosa, tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Hindi tayo naggatas kagabi," bulong niya. Lumapit siya
at marahang hinawakan ang gilid ng kaldero. Mainit pa ang gatas, sariwa at mabango. Sa kabila ng takot at pagtataka, kumuha siya ng maliit na tasa at sumalok. Pinagmasdan muna niya ang kulay nito bago marahang ininom. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi pa siya kailanman nakatikim ng ganoong tamis at linamnam. Hindi ito gaya ng karaniwang gatas ng baka. May kakaiba itong init na dumadaloy sa lalamunan. Parang nagbibigay ng lakas at ginhawa. "Anak," mahina niyang sabi, "hindi ito pangkaraniwan." Nag-alinlangan si Lyra ngunit uminom din. Kaagad niyang naramdaman ang kakaibang sigla. Ang pagod sa kanyang katawan na tila ba matagal nang nakabaon ay biglang naglaho. Sandali silang nagkatinginan. "Sa tingin ninyo po ba, mahiwaga siya?" tanong ni Lyra. Tinutukoy ang baka. Hindi agad sumagot si Aling Rosa. Pinagmasdan niya ang hayop na tila ba tahimik lamang na nakatingin sa kanila. Ngunit sa mga mata nito ay may malalim na karunungan. "Anak," wika niya sa wakas, "kung ito man ay biyaya, kailangan natin itong ingatan. Huwag muna nating ipagsabi sa iba." Tumango si Lyra. Nagpasya silang magtungo sa palengke upang subukang ibenta ang kaunting gatas. Inilagay nila ito sa malinis na bote, 3 lamang, sapagkat iyon lamang ang kaya nilang dalhin. Sa palengke ng San Isidro, ang mga mamimili ay karaniwang naghahanap ng mura at sapat lamang. Ngunit nang tikman ng unang babae ang gatas na dala ni Aling Rosa, agad itong napakunot noo sa pagtataka. "Magkano ito?" tanong niya. "2 piso po bawat bote," sagot ni Aling Rosa. Nag-aalangan. Hindi nagdalawang isip ang babae at bumili ng isa. Hindi nagtagal, may isa pang lumapit at isa pa. Sa loob lamang ng kalahating oras, naubos ang kanilang 3 bote. Sa unang pagkakataon, matapos ang maraming buwan, nakauwi silang may sapat na pambili ng bigas at kaunting isda. Ngunit hindi nakaligtas sa mapanuring mata ni Doña Martina ang tagpong iyon. "Mula kailan nagkaroon ng produktong binebenta ang mag-inang iyon?" Malamig niyang tanong sa kanyang katulong. "Gatas po, Doña. Sabi nila'y sariwa at masarap." Bahagyang ngumiti si Doña Martina. Ngunit ang ngiting iyon ay walang bahid ng kabaitan. "Gatas? Wala naman silang baka." Sa kanyang isipan, may nabubuong pagdududa. Samantala, sa kubo ng mag-ina, muling napuno ng mahiwagang gatas ang kaldero kinagabihan. Mas marami kaysa kaninang umaga. Sa paglipas ng mga araw, patuloy ang pagdami ng gatas. Nakabili sila ng mas malaking lalagyan at unti-unti dumarami ang kanilang suki. Hindi naglaon, nakapag-ayos sila ng bubong at nakabili ng bagong kumot. Ngunit kasabay ng pag-unlad ay ang pag-usbong ng inggit. Isang gabi, habang tahimik ang buong baryo, may aninong gumalaw sa likod ng kanilang kubo. Dahan-dahang lumapit ito sa bakang nakatali. Tangan ang isang lubid at matalim na kutsilyo. Hindi niya alam na ang hayop na kanyang balak nakawin ay hindi basta karaniwang baka. At ang bawat tangkang paglapastangan dito ay may kaakibat na kapalit. Sa loob ng kubo, mariing nagising si Lyra. Tila may bumubulong sa kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang bumangon. Sa labas, ang kapalaran ng mag-ina ay muling haharap sa pagsubok. Marahang bumangon si Lyra mula sa banig. Dala ng hindi maipaliwanag na kaba. Tahimik ang loob ng kubo at maririnig lamang ang mahinang paghinga ng kanyang ina.
Subalit mula sa likuran ng bahay ay may kakaibang galaw. Isang tunog na tila yabag, na pilit pinipigil. Lumapit siya sa bintana at bahagyang sumilip sa siwang ng kawayan. Sa mapusyaw na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang lalaking nakayuko sa tabi ng kanilang baka. Nakatalukbong ito at may hawak na lubid. Ang isang kamay ay abala sa pagkalas ng pagkakatali ng hayop. Napasinghap si Lira. "Inay!" Mahina, ngunit mariin niyang bulong habang inaalog ang balikat ni Aling Rosa. May tao po sa labas. Agad nagising si Aling Rosa. Hindi na niya kinailangan ng mahabang paliwanag. Sa tono pa lamang ng anak ay batid niyang may panganib. Dahan-dahan silang lumapit sa pintuan. Mula sa maliit na siwang, nasilayan ni Aling Rosa ang anino ng lalaki. Kahit hindi malinaw ang muka, may kakaiba siyang pakiramdam, tila ba hindi ito basta magnanakaw na nagkataong napadaan. "Manatili ka rito," bilin niya kay Lira. Ngunit bago pa siya makalabas, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang naganap. Ang bakang kanina'y tahimik lamang ay biglang tumingala. Ang mga mata nito'y kumislap sa ilalim ng buwan. Isang mahinang liwanag ang unti-unting bumalot sa katawan nito. Hindi nakakasilaw, ngunit sapat upang mapansin. Napaatras ang lalaki. "Ano ito?" bulong niya, bakas ang takot. Sa sandaling iyon, ang lupa sa paanan ng baka ay tila bahagyang umuga. Hindi ito lindol, kundi isang panginginig na parang babala. Ang lubid na hawak ng lalaki ay biglang napigtal at ang kutsilyong nasa kanyang kamay ay nalaglag sa lupa. Isang malakas, ngunit malinaw na tunog ang umalingaw-ngaw, parang mahinang ugong na nagmumula mismo sa hangin. Hindi ito sigaw, hindi rin hangin. Isa itong puwersang hindi maipaliwanag. Napaatras ang lalaki hanggang sa siya'y matisod at bumagsak sa damuhan. Sa loob ng kubo, mahigpit na hawak ni Lira ang kamay ng kanyang ina. Pareho nilang nasaksihan ng liwanag na iyon. Ang magnanakaw ay pilit na tumayo at tumakbo palayo, hindi na lumingon pa. Ang kanyang pag-alis ay puno ng takot na tila ba may humahabol sa kanya. Bagaman wala namang nakikitang tao. Unti-unting naglaho ang liwanag sa paligid ng baka. Muli itong naging tahimik at payapa, tila walang nangyari. Lumabas si Aling Rosa. Dahan-dahang lumapit sa hayop. Hinaplos niya ang leeg nito. "Salamat," mahina niyang wika. Bagaman hindi niya lubos na maunawaan kung kanino siya nagpapasalamat, sa baka o sa kapangyarihang nasa likod nito. Napansin niya ang nahulog na kutsilyo sa lupa. Pinulot niya iyon at pinagmasdan. Hindi ito pangkaraniwan, bago at matalim. Ibig sabihin, hindi simpleng gutom ang nagtulak sa lalaki. May layunin. Pagbalik niya sa loob, seryoso ang kanyang mukha. "Anak," sabi niya kay Lira, "hindi na ito simpleng biyaya. May mga taong magnanais kunin ito sa atin." "Siya po ba ay babalik?" tanong ni Lira. Bakas ang pag-aalala. Maaring oo, maaring hindi na siya. Ngunit may iba pa. Sa baryo ng San Isidro, mabilis kumalat ang balita kinabukasan. May isang lalaki ang natagpuang nanginginig sa takot sa gilid ng daan. Hindi makapagsalita ng maayos. Siya'y si Tomas, isang trabahador sa bukirin ni Don Augusto. Ikinuwento niya, sa pagitan ng paghinga, na may nagliliwanag na hayop na muntik na raw siyang ipahamak. Marami ang tumawa,
at nagsabing siya'y lasing lamang. Ngunit nang makarating ang kwento kay Don Augusto at Doña Martina, hindi sila natawa. Sa likod ng kubo ng mag-ina iyon, malamig na tanong ni Don Augusto. Opo, sagot ng isang tauhan. Nagkatinginan ang mag-asawa. May itinatago sila, sabi ni Doña Martina. At kung ano man iyon, hindi sila karapat-dapat. Samantala, sa kubo ng mag-ina, napansin nilang mas marami ang gatas kinabukasan. Mas maliwanag, mas masigla ang kinang. Ngunit kasabay ng pagdami ng biyaya ay ang paglapit ng panganib. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Aling Rosa na ang kanilang natagpuang baka ay hindi lamang magdadala ng pag-asa, kundi ng isang pagsubok na susukat sa kanilang katatagan. At sa anino ng inggit at kasakiman, may mas malaking lihim na naghihintay, mabunyag. Isang lihim na hindi lamang magpapayaman sa kanila, kundi magpapayanig sa buong baryo ng San Isidro. Lumipas ang ilang araw na tila payapa, ngunit ang katahimikang iyon ay may kasamang bigat na hindi maipaliwanag. Sa bawat pagdami ng gatas ng mahiwagang baka, dumarami rin ang matang nagmamasid sa kubo ng mag-ina. Isang umaga, habang inaayos ni Aling Rosa ang mga bote ng gatas na dadalhin sa palengke, may narinig siyang mga yabag na papalapit. Hindi ito ang karaniwang tunog ng tsinelas sa lupa. Mabigat at tiyak ang hakbang, parang sanay mag-utos, hindi magmakaawa. Pagtingala niya, bumungad sa kanya ang anyo ni Don Augusto kasama ang dalawang tauhan. Nakaayos ang kanyang kasuotan, malinis at plansado. Tila ba hindi naaangkop sa maputik na bahagi ng baryo. Magandang umaga, Aling Rosa, sabi nito sa tinig na may bahid ng formalidad, ngunit kulang sa init. Nagmadaling tumayo si Aling Rosa. Magandang umaga po, Don Augusto. Sumilip si Lira mula sa loob ng kubo. Dama ang kakaibang tensyon. May balita akong nakarating sa akin, patuloy ng Don. Sinasabi nilang mayroon kang baka at hindi raw pangkaraniwan ang gatas nito. Bahagyang nanigas si Aling Rosa, ngunit pinanatili ang mahinahong anyo. May alaga po kaming baka. Nagbibigay po siya ng gatas na ibinebenta namin. Naglakad si Don Augusto patungo sa likod ng kubo. Hindi man lamang humihingi ng pahintulot. Sinundan siya ni Aling Rosa, habang si Lira'y tahimik na nagmamasid. Nang makita ng Don ang baka, sandali itong napatigil. Ang hayop ay nakatayo ng maayos. Ang balahibo ay tila mas makintab kaysa dati. Sa ilalim ng araw, bahagyang kumislap ang mga mata nito. Magkano? Diretsahang tanong ni Don Augusto. Hindi agad nakaunawa si Aling Rosa. Po? Magkano ang baka? Ulit niya. Bibilhin ko. Naramdaman ni Aling Rosa ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sa isip niya, alam niyang ang ganitong alok ay maaaring magdala ng agarang ginhawa, pera na sapat upang makapagpatayo ng mas maayos na bahay, makabili ng lupa at matustusan ang pag-aaral ni Lira. Ngunit higit sa lahat, dama niyang ang baka ay hindi lamang pag-aari. Isa itong biyaya. Pasensya na po, Don Augusto, maingat niyang sagot. Ngunit hindi po namin ito ipinagbibili. Nanikip ang mukha ng Don. Isipin mong mabuti. Maaari kitang bayaran ng halagang hindi mo pa nahahawakan sa buong buhay mo. Hindi po pera ang dahilan kung bakit siya narito, tugon ni Aling Rosa.
Mas matatag ang tinig kaysa sa kanyang inaasahan. Sa unang pagkakataon, sumingit si Doña Martina na noon ay nakatayo lamang sa di kalayuan. "Huwag kang magmalinis, Aling Rosa! Alam naming hindi karaniwan ang bakang iyan. Mas mapapakinabangan siya kung mapupunta sa taong may kakayahang magpalago." "Sa may kaya," diin ni Don Augusto. Tahimik si Lira, ngunit mahigpit ang pagkakahawak niya sa laylayan ng kanyang damit. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Huminga ng malalim si Aling Rosa. "Ang anumang mayroon kami ay bunga ng awa at biyaya. Hindi po namin ito ipagpapalit." Naging malamig ang hangin sa pagitan nila. "Kung ganoon," wika ni Don Augusto, "huwag kang magsisi." Umalis ang mag-asawa kasama ang kanilang mga tauhan. Ngunit sa kanilang paglayo ay may dalang malinaw na babala. Pagbalik sa loob ng kubo, umupo si Aling Rosa at tila nang hina. Lumapit si Lira at hinawakan ng kanyang kamay. "Inay, tama po ba ang ginawa ninyo?" Ngumiti siya ng bahagya. "Anak, ang biyayang hindi pinaghirapan ngunit ipinagkaloob ay may dahilan. Hindi natin maaaring ipagpalit ang isang bagay na hindi natin lubos na nauunawaan." Sa likod ng kubo, tahimik na ngumanganga ang baka. Sa sandaling iyon, tila ba mas maliwanag ang paligid, parang may hindi nakikitang puwersang nakabantay. Ngunit sa kabilang bahagi ng baryo, sa malaking bahay ni na Don Augusto, may ibang plano na nabubuo. Kung hindi nila ibebenta, sabi ng Don, habang nakatanaw sa malayo, kukunin natin. At sa ganitong paraan, nagsimulang umikot ang mas madilim na kabanata. Isang laban hindi lamang para sa kayamanan, kundi para sa karapatang panatilihin ang biyayang ipinagkalob sa kanila. Hindi naging mapayapa ang sumunod na mga araw matapos ang pagbisita ni na Don Augusto. Bagaman patuloy ang pagdaloy ng gatas mula sa mahiwagang baka, may nakabiting pangamba sa dibdib ni Aling Rosa. Ang bawat pagaspas ng dahon sa gabi ay tila babala, at ang bawat yabag sa malayo ay parang anino ng banta. Sa baryo, unti-unting nag-iba ang pakikitungo ng ilan sa kanila. Ang mga dating nagbubulag-bulagan sa mag-ina ay biglang naging mausisa. May ilan na nagpapanggap na bumibili ng gatas upang makasilip sa likod ng kubo. May iba namang nagtatanong kung saan nila nakuha ang baka. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Aling Rosa. Hindi niya kayang ipagsapalaran ang anumang maaaring maglagay sa panganib sa biyayang kanilang tinanggap. Isang gabi, makapal ang ulap sa kalangitan at tila walang buwan na magbibigay liwanag sa paligid. Maaga silang natulog dahil sa pagod, ngunit hindi mapakali si Lira. May kakaiba siyang pakiramdam. Parang may mangyayaring hindi niya maipaliwanag. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. Agad na pabangon si Aling Rosa. "Anak, manatili ka rito," mariin niyang bilin. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig nila ang sunod-sunod na yabag at bulungan ng mga lalaki. Mula sa siwang ng dingding, nasilayan ni Lira ang tatlong aninong gumagalaw sa likod ng kubo. "Ngayon na," bulong ng isa. May dala silang sako at lubid. Hindi na ito simpleng pagnanakaw. Ito ay planadong pagkuha. Lumabas si Aling Rosa. Lakas loob na hinarap ang mga lalaki. "Ano ang ginagawa ninyo sa aming bakuran?" Matatag niyang tanong. Hindi sumagot ang mga ito. Sa halip, sinubukan nilang lapitan ang baka. Ngunit sa sandaling iyon, muling nagbago ang paligid. Isang malamlam, ngunit makapangyarihang
liwanag ang umusbong mula sa katawan ng hayop. Ang lupa sa ilalim nito ay tila nababalutan ng manipis na sinag na kumikislap sa dilim. Napahinto ang mga lalaki. "Sinabi ko sa inyo," bulong ng isa. Nanginginig ang tinig. "Hindi ito pangkaraniwan." Ngunit ang pinakamatapang sa kanila ay nagpatuloy. "Mga pamahiin lang iyan," anya, sabay abot sa lubid. Hindi pa niya nahahawakan ang baka nang biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng puno ay nagsayawan sa galit ng ihip. Ang sako na dala nila ay tinangay at bumagsak sa di kalayuan. At sa unang pagkakataon, narinig ni Aling Rosa ang isang tinig. Hindi mula sa mga lalaki, hindi rin mula sa anak niya. Isang malalim at malinaw na tinig ang umalingaw-ngaw sa paligid. Tila nagmumula sa hangin mismo. Ang biyaya ay hindi maaaring nakawin. Napaatras ang mga lalaki. Bakas ang matinding takot sa kanilang mga mukha. Ang isa'y napaluhod, habang ang isa naman ay tumakbo palayo nang hindi man lang lumilingon. Ang pinakamatapang ay natigilan, nanginginig ang kamay. Nang muli siyang sumubok lumapit, bigla siyang nadulas at bumagsak sa putikan. Hindi siya nasaktan ng malubha, ngunit sapat iyon upang tuluyan siyang mawalan ng lakas ng loob. Isa-isa silang tumakbo palayo. Unti-unting nawala ang liwanag at humupa ang hangin. Muling bumalik ang katahimikan ng gabi. Napatayo si Aling Rosa, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Lumapit si Lira sa kanya, nanginginig. "Inay, narinig ninyo po ba iyon?" Mahigpit niya itong niyakap. "O anak." Sa sandaling iyon, malinaw sa kanila na ang bakang kanilang natagpuan ay hindi lamang hayop na nagbibigay ng gatas. Ito ay tagapangalaga rin ng sarili nitong biyaya. Kinabukasan, kumalat sa baryo ang balita ng nabigong pagtatangka. Ang tatlong lalaki ay hindi makatingin ng diretso sa mata ng iba. May kung anong takot ang bumalot sa kanilang reputasyon. Ngunit sa malaking bahay ni Don Augusto, ang kabiguan ay hindi tinanggap ng basta-basta. Kung takot sila, malamig na wika ni Doña Martina, hindi ibig sabihin ay susuko na tayo. Tahimik si Don Augusto, ngunit sa kanyang mga mata ay may mas malalim na balak. Isang hakbang na hindi na lamang tungkol sa pagnanakaw, kundi sa pag-aangkin sa pamamagitan ng kapangyarihan. Samantala, sa kubo ng mag-ina, mas naging matatag ang kanilang loob. Ngunit alam nilang hindi pa ito ang huling pagsubok. Sa bawat gabi na dumarating, mas lalong lumilinaw na ang biyayang hawak nila ay may kasamang pananagutan. At ang kanilang katatagan ay patuloy na susubukin. Pagkatapos ng nabigong panunubok, naging mas maingat ang mag-ina. Hindi na basta-basta lumalabas si Lira sa gabi, at si Aling Rosa ay mas pinagtitibay ang bakod sa paligid ng kanilang kubo. Gayunman, hindi maikakaila na may mas malalim pang layunin ang mga pangyayaring nagaganap. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, nagising si Aling Rosa dahil sa kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malawak na bukirin na tinatanglawan ng gintong liwanag. Sa gitna nito ay nakatayo ang kanilang baka, ngunit hindi na ito payat at ordinaryo. Ito'y tila napapalibutan ng sinag na parang korona. At sa kanyang harapan ay isang matandang babae na may mahabang puting buhok at malinaw na mga mata. Ang biyaya ay ipinagkakaloob sa may malinis na puso. Wika ng matanda.
Ngunit ang biyaya ay hindi lamang para sa sarili. Darating ang oras na kailangan mong pumili. Nagising si Aling Rosa, na pawis na pawis. Hindi niya maipaliwanag ang malinaw na detalye ng panaginip. Ngunit dama niyang hindi iyon basta bunga ng pagod o takot. Lumabas siya upang silipin ang baka. Sa unang pagkakataon, nakita niyang sa ilalim ng paa ng hayop ay may tumubong maliliit na damo. Lunti ang luntian at tila mas sariwa kaysa sa ibang bahagi ng lupa. Kahit ang lupa sa kanilang bakuran ay tila mas naging mataba at masigla. Lumapit si Lira, nakakagising pa lamang. "Inay, bakit po parang mas maganda ang paligid?" Ngumiti si Aling Rosa, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "May nangyayari, anak, at hindi ito basta himala lamang." Sa baryo, napansin din ng ilang magsasaka na tila mas masagana ang ani sa mga lugar na dinadalhan ng gatas mula sa kanila. May isang matandang magsasaka ang nagsabi na matapos niyang diligin ang kanyang tanim gamit ang kaunting gatas na hindi nabenta, mas mabilis lumago ang kanyang mga gulay. Unti-unting lumalawak ang impluwensya ng mahiwagang baka. Ngunit kasabay nito, mas lalong naging determinado si Don Augusto. Dahil sa pagdami ng bumibili ng gatas mula sa mag-ina, nabawasan ang benta ng kanyang sariling tindahan. Ang ilang mamimili ay mas pinipiling pumunta sa kubo kaysa sa kanyang palengke. "Hindi ko hahayaang sila ang maging sentro ng baryong ito," malamig niyang wika. Nagpatawag siya ng pulong sa ilang nakatatandang lalaki sa nayon. Ipinahiwatig niya na may posibilidad na ang baka ng mag-ina ay mapanganib o may dalang sumpa. Sa pamamagitan ng takot, nais niyang makuha ang simpatiya ng iba. Sa kabilang banda, hindi alam ng mag-ina ang mga planong ito. Ang kanilang isipan ay puno ng tanong tungkol sa panaginip ni Aling Rosa. Kinagabihan, habang tahimik silang nakaupo sa labas ng kubo, biglang nagsalita si Lira. "Inay, kung sakaling may gustong kunin ulit ang baka, ipaglalaban po ba natin siya?" Tinitigan ni Aling Rosa ang anak. "O anak, ngunit hindi lamang dahil sa gatas. Ipaglalaban natin siya dahil siya ay ipinagkalob sa atin ng may dahilan." Sa sandaling iyon, muling kumislap ang mga mata ng baka, ngunit ngayon ay hindi bilang babala, kundi bilang kumpirmasyon. At sa katahimikan ng gabi, malinaw na ang biyayang nasa kanilang pangangalaga ay may mas malawak na layunin. Isang layuning hindi lamang magbabago sa kanilang buhay, kundi sa buong baryo ng San Isidro. Ngunit ang pagpili na binanggit sa panaginip ay unti-unti nang papalapit. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng pulong sa gitna ng baryo, sa lilim ng malaking punong mangga, malapit sa kapilya. Ipinatawag ni Don Augusto ang mga nakatatanda at ilang kinikilalang pinuno ng San Isidro. Ang usapan, ayon sa paanyaya, ay tungkol sa kaligtasan at kapakanan ng komunidad. Dumalo rin si Aling Rosa, bagaman hindi siya komportable. Alam niyang may kinalaman iyon sa kanila. Sa harap ng mga tao, tumayo si Don Augusto. Maayos ang kanyang tindig, kontrolado ang tinig. "Mga kababaryo," panimula niya, "may mga balita tayong naririnig tungkol sa isang bakang may kakaibang kapangyarihan. May mga nagsasabing ito raw ay nagliliwanag sa gabi at nagdudulot ng hindi pangkaraniwang pangyayari." May ilang nagbulungan. Ang tatlong lalaking nabigong magnakaw ay nakayuko sa isang sulok. "Hindi natin alam tanam," patuloy niya, "kung ito ba'y tunay na biyaya o may dalang panganib.
Bilang mga responsable sa baryo, nararapat lamang na tiyakin natin ang kaligtasan ng lahat. Unti-unting bumaling ang mga mata kay Aling Rosa. Tumayo siya, piniling maging mahinahon. Ang bakang iyon ay wala pong ginagawang masama. Sa halip, marami na pong nakinabang sa gatas na ibinibigay nito. Ngunit may nagsabi ring may narinig na tinig sa gabi, singit ni Doña Martina. Hindi ba't nakakatakot yon? May ilang tumango, dala ng takot at pagdududa. Lumapit ang matandang si Mang Isko, isang magsasakang iginagalang sa baryo. Nakainom ako ng gatas na yan, anya. At hindi ako nakaramdam ng masama. Sa katunayan, mas lumakas pa ang aking ani. Ngunit mabilis na sumagot si Don Augusto. Hindi sapat ang pakinabang kung ang kapalit ay hindi natin alam. Paano kung ito'y sumpa na darating lamang sa tamang panahon? Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Ramdam ni Lira na nakatayo sa tabi ng ina ang iyong pagbabago ng ihip ng hangin. Hindi na ito simpleng usapin ng baka. Isa itong paglalaban ng impluwensya. Sa wakas, nagsalita ang pinakamatandang konsehal ng baryo. Ano ang inyong mungkahi, Don Augusto? Dapat dalhin ang baka sa aking lupain upang masuri, sagot niya. May kakilala akong albularyo mula sa kabilang bayan. Titiyakin natin kung ito'y ligtas. Alam ni Aling Rosa na kapag napunta ang baka sa lupain ng Don, maaaring hindi na ito maibalik. Hindi po kami papayag, mariin niyang tugon. Wala pong batayan ng paratang. Hindi kami maaaring mawalan ng pag-aari dahil lamang sa hinala. Kung gayon, malamig na wika ni Doña Martina, kayo ang mananagot kung may mangyaring masama. Naramdaman ni Lira ang paghapit ng kamay ng kanyang ina. Sa gitna ng tensyon, biglang umihip ang hangin. Ang mga dahon ng punong mangga ay kumaluskos ng sabay-sabay. Ang ilang tao'y napatingin sa kalangitan na tila ba may inaasahang senyales. Sa di kalayuan, mula sa direksyon ng kubo ng mag-ina, may mahinang liwanag na sumilay. Halos hindi mapansin sa liwanag ng araw, ngunit sapat upang makatawag ng pansin sa ilang nakatingin. Napakunot noo si Mang Isko. Hindi ito sumpa, mahinahon niyang sabi. May mga bagay na hindi natin kailangang ariin upang makinabang. Kung ito'y biyaya, marahil ito'y ipinagkaloob sa kanila dahil sa kanilang kabutihan. Unti-unting nahati ang baryo. May mga naniniwala sa takot na ibinabato ni Don Augusto. May iba namang naniniwala sa tahimik na patunay ng kabutihan ng mag-ina. Sa huli, ipinagpaliban ang desisyon. Walang malinaw na pasya ang pulong. Ngunit sa pag-uwi ng bawat isa, malinaw na nagsimula na ang pagkakahati ng San Isidro. Sa kubo ng mag-ina, tahimik silang naghapunan, ngunit ang katahimikan ay puno ng pag-iisip. Inay, mahina ang tinig ni Lira. Kung kailangan po nating pumili, ano po ang pipiliin natin? Ang katahimikan o ang katotohanan? Matagal bago sumagot si Aling Rosa. Pipiliin natin ang tama, kahit hindi ito madali. Sa likod ng kubo, ang mahiwagang baka ay tahimik na nakatanaw sa malayo. Parang batid na ang susunod na hakbang ay hindi na lamang pagtatanggol, kundi pagtupad sa mas malalim na layunin. At ang baryo ng San Isidro ay papalapit na sa sandaling kailangan nitong harapin ang sarili nitong mga hangarin. Ilang linggo, matapos ang pulong sa ilalim ng punong mangga, isang hindi inaasahang pagsubok ang dumating sa baryo ng San Isidro. Unti-unting naging mainit ang hangin.
At ang dating masiglang bukirin ay nagsimulang manilaw. Ang mga ulap na karaniwang nagbibigay lilim sa hapon ay tila naglaho. Nagsimula ang tagtuyot. Sa unang mga araw, inisip ng marami na pansamantala lamang iyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon at patuloy na hindi umuulan, naging malinaw na mas malubha ang sitwasyon. Ang mga palayan ni Don Augusto ang unang naapektuhan. Kahit malawak ang kanyang lupain, ang kakulangan ng tubig ay hindi kayang tapatan ng kayamanan. Ang irigasyon ay unti-unting natuyo at ang mga tanim na palay ay nagsimulang matuyo at yumuko. Sa kabilang dako, sa maliit na bakuran ng mag-ina na natiling luntian ang paligid, ang mga damo sa ilalim ng paa ng mahiwagang baka ay masariwa kaysa kailanman. Ang mga gulay na itinanim ni Lira sa gilid ng kubo ay patuloy na namumunga. Napansin ito ng mga kapitbahay. Bakit sa kanila may buhay pa ang lupa? Bulong ng ilan. Isang umaga, habang nagtitipon ang mga magsasaka upang pag-usapan ang sitwasyon, lumapit si Mang Isko kay Aling Rosa. Napansin mo ba? Mahinahon niyang tanong. Na tila hindi tinatablan ng tagtuyot ang inyong bakuran? Tumango si Aling Rosa. Hindi ko po maipaliwanag. Sa totoo lamang napansin din niya na ang bawat patak ng gatas mula sa baka ay tila mas makintab at masagana. May ilang pagkakataon na ginamit niya ang kaunting gatas upang diligin ang mga natutuyong halaman ng kapitbahay. At makalipas ang ilang araw, ay muling sumigla ang mga ito. Ngunit hindi lingid kay Don Augusto ang mga balitang ito. Hindi maaaring nagkataon lamang iyon, madiing wika niya sa kanyang asawa. Kung may kapangyarihan ang bakang iyon, dapat ay tayo ang may hawak. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagnanakaw ang kanyang iniisip. Sa gitna ng tagtuyot, lumala ang paghihirap ng baryo. Ang ilan ay nagsimulang magbenta ng alagang hayop. Ang iba'y nag-iimpok na lamang ng natitirang pagkain. Isang hapon, isang grupo ng kababaihan ang nagtungo sa kubo ni na Aling Rosa. Hindi sila nagdala ng galit, kundi pag-asa. Aling Rosa, wika ng isa. Narinig naming nakatulong ang gatas ninyo sa pananim ni Mang Isko. Maaari ba kaming makahingi ng kaunti kahit pambasbas lamang sa aming mga tanim? Saglit na napaisip si Aling Rosa. Naalala niya ang panaginip, ang babalang ang biyaya ay hindi lamang para sa sarili. Tumingin siya kay Lira. Kung ito'y ipinagkaloob sa atin, mahina niyang sabi, marahil ay hindi ito para itago. Nagpasya silang magbigay, hindi bilang kalakal, kundi bilang tulong. Hindi sila naningil. Sa halip, hiniling lamang nila na kung sakaling bumuti ang ani, magtulungan ang lahat. Unti-unting kumalat ang balita. Ang mga tumanggap ng kaunting gatas at ginamit ito sa kanilang lupa ay nakakita ng pagbabago. Hindi agad-agad, ngunit sapat upang mabuhay ang pag-asa. Sa kabila nito, mas lalong nabahala si Don Augusto. Ang impluwensya ng mag-ina ay lumalawak, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi ng kabutihan. Isang gabi, habang nakatayo siya sa balkonahe ng kanyang malaking bahay at pinagmamasdan ang madilim na baryo, napagtanto niyang hindi niya kontrolado ang lahat. Sa kubo naman ng mag-ina, tahimik na nakaupo si Aling Rosa at Lira sa tabi ng baka. Hindi nila alam kung hanggang kailan tatagal ang tagtuyot, ngunit malinaw sa kanila ang isang bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa lawak ng lupa, kundi sa lawak ng puso. Ngunit
Habang unti-unting bumabangon ang pag-asa ng baryo, may paparating pang pagsubok, isang pangyayaring susukat kung ang kanilang kabutihan ay sapat upang tuluyang mabago ang isip ng mga taong dating umapi sa kanila. Habang patuloy ang tagtuyot, lalong tumitindi ang pagkabalisa sa baryo ng San Isidro. Ang dating masisiglang palayan ay naging tila malawak na karpet ng tuyong dayami. Ang mga ilog at sapa na minsang pinaglalaruan ng mga bata ay naging mababaw at maputik. Pinakamalubha ang tama sa lupain ni Don Augusto. Bagaman may malalaking imbakan ng tubig ang kanyang sakahan, hindi ito sapat upang panatilihing buhay ang lahat ng kanyang pananim. Ang ilang bahagi ng bukirin ay tuluyan ng nasira. Ang mga trabahador ay nagsimulang mabahala sapagkat kung walang ani, wala ring sahod. Isang umaga, dumating ang isa sa kanyang katiwala na may dalang balita. Don Augusto, aniya, ang maisan sa silangan ay tuluyan ng natuyo. Kahit anong dilig, hindi na bumabalik ang sigla. Nanatiling tahimik ang Don, ngunit sa kanyang mga mata ay may halong galit at pangamba. Hindi siya sanay sa pagkatalo, lalo na sa harap ng mga taong dati mas mababa sa kanya. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, unti-unting bumubuti ang kalagayan ng mga tumanggap ng tulong mula sa mag-ina. Hindi man ganap na masagana, sapat ang ani upang makaraos sa araw-araw. Isang hapon, nagtipon ang ilang magsasaka sa harap ng kubo ni na Aling Rosa. Hindi sila nagdala ng pera o kahilingan, kundi pasasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, wika ni Mang Isko, baka wala na kaming mayahain sa aming pamilya. Napangiti si Aling Rosa. Hindi po kami ang dapat pasalamatan. Ang biyaya ay hindi sa amin nagmula. Sa tabi niya, tahimik na nakatayo si Lira. Hawak ang isang maliit na timba ng gatas na ipamamahagi sa ilan pang nangangailangan. Ngunit sa gitna ng pagbangon ng iba, tuluyang bumagsak ang kayabangan ni Don Augusto. Isang gabi, isang malakas na hangin ang dumaan sa baryo. Hindi ulan ang dala, kundi alikabok. Sa kanyang pagmamadali upang iligtas ang ilang kagamitan sa bukirin, nadulas si Don Augusto sa tuyong lupa at napahamak ang kanyang binti. Hindi ito malubha, ngunit sapat upang siya'y hindi makalakad ng maayos. Sa unang pagkakataon, kinailangan niyang umasa sa tulong ng iba. Ilang araw siyang nanatili sa loob ng bahay, tahimik at nag-iisip. Ang kanyang mga tauhan ay unti-unting nabawasan sapagkat wala na siyang sapat na maipambayad. Sa isang iglap, ang taong kinatatakutan at sinusunod ng lahat ay naging isang lalaking nababalot ng sariling pag-aalinlangan. Isang umaga, sa hindi inaasahang pagkakataon, may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas ng katulong, bumungad ang anyo ni Aling Rosa at ni Lira. May dala silang maliit na sisidlan. Narinig naming kayo'y may karamdaman. Magalang na wika ni Aling Rosa. Nais po naming magbigay ng kaunting tulong. Napatingin si Don Augusto sa kanila, hindi makapaniwala. Bakit? Maiksi niyang tanong. Dahil kahit ano pa man ang nangyari, magkakabaryo pa rin tayo, sagot niya. Iniabot ni Lira ang sisidlan ng gatas. Tahimik na tinanggap iyon ng Don. Wala siyang masabi. Sa kanyang dibdib ay may kakaibang bigat, hindi dahil sa sugat sa binti, kundi dahil sa sugat sa kanyang pagmamataas.
Pag-alis ng mag-ina, matagal siyang nakatitig sa sisidlan. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang baka bilang pag-aari na dapat kunin. Nakita niya ito bilang simbolo ng isang bagay na hindi niya kailanman tunay na nauunawaan. Ang kabutihang hindi naghihintay ng kapalit. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pagsubok. Sa gitna ng patuloy na tagtuyot, ang baryo ay nasa bingit ng mas malalim na krisis. At sa darating na mga araw, isang mas malaking desisyon ang kakailanganing gawin. Isang desisyong hindi lamang magpapasya sa kapalaran ng mag-ina, kundi sa buong San Isidro. Ang tagtuyot ay umabot na sa sukdulan. Ang mga balon ay halos maubos at ang mga dating punong hitik sa bunga ay nakayuko sa bigat ng init. Ang baryo ng San Isidro ay nasa bingit ng ganap na pagkawasak. Sa kabila nito, nanatiling luntian ang paligid ng kubo ni Aling Rosa. Hindi man ito marangya, ngunit sapat upang magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan na ng lakas ng loob. Isang umaga, muling ipinatawag ang mga tao sa ilalim ng punong mangga. Hindi si Don Augusto ang nag-anyaya, kundi si Mang Isko at ang iba pang nakatatanda. Ang pakay ay hindi pagdududa, kundi paghingi ng gabay. Sa harap ng baryo, tumayo si Aling Rosa, kasama si Lira. "Aling Rosa," panimula ni Mang Isko, "nakita namin ang inyong baka ay patuloy na nagbibigay buhay sa lupa. Ngayon ay humaharap ang baryo sa pinakamabigat na pagsubok. Hindi namin nais kunin ang sa inyo, ngunit nais naming malaman, may magagawa pa ba tayo upang mailigtas ang lahat?" Tahimik ang paligid. Kahit ang hangin ay tila nakikinig. Naalala ni Aling Rosa ang panaginip, ang tinig ng matandang babae at ang babala. Darating ang oras na kailangan mong pumili. Ngayon iyon. Kung ipagkakaloob nila ng lubos ang biyaya, maaaring humina o tuluyang mawala ang kapangyarihan ng baka. Kung pananatilihin nila ito para sa sarili, mananatili silang ligtas. Ngunit ang baryo ay maaaring tuluyang maghirap. Tumingin siya kay Lira. Sa mga mata ng bata ay walang pag-aalinlangan. "Inay," mahina ngunit malinaw ang tinig ni Lira. "Kung tayo ang pinili upang tumanggap ng biyaya, marahil tayo rin ang pinili upang magbahagi." Huminga ng malalim si Aling Rosa at humarap sa mga tao. "Ang bakang ito ay hindi lamang para sa amin," wika niya. "Kung ang kailangan ng baryo ay tulong, handa kaming ibahagi ang lahat ng kaya nitong ibigay. May bulong-bulungan, ngunit higit doon ay ang pag-asa." Nagpasya silang tipunin ang gatas ng baka at gamitin ito hindi lamang bilang patubig, kundi bilang basbas sa lupa ng buong baryo. Hindi ito ginawa ng may pagmamataas, kundi may kababaang loob. Sa gabing iyon, sa gitna ng tuyong bukirin, nagtipon ang mga tao. Sa ilalim ng madilim na kalangitan, ibinuhos ni Aling Rosa at Lira ang gatas sa lupa, hindi lamang sa kanilang bakuran, kundi sa gitna ng palaya na minsang pinagmulan ng kayamanan ni Don Augusto. Sa sandaling sumayad ang huling patak ng gatas sa lupa, isang malakas na hangin ang umihip. Ang kalangitan na matagal ng tuyo ay biglang nagdilim. Ang mga ulap na tila nawala ay nagtipon. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, bumagsak ang ulan. Hindi ito marahas na bagyo, kundi banayad at tuloy-tuloy na pag-ulan, tila tugon sa isang matagal ng panalangin. Napaluhod ang ilan sa tuwa. May mga umiyak, may mga nagpasalamat.
Sa gitna ng ulan, napansin ni Lyra na ang kinang ng baka ay unti-unting humuhupa. Hindi ito nawala, ngunit tila naging mas payapa, mas karaniwan. Lumapit si Don Augusto, na ngayon ay wala na ang dating tikas ng kayabangan. "Aling Rosa," tahimik niyang sabi, "nagkamali ako." Walang galit sa mukha ni Aling Rosa. Ang mahalaga ay natuto tayo. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang sigla ng baryo. Ang lupa ay muling nabasa. Ang mga pananim ay nagsimulang tumubo. Ang baka ay patuloy pa ring nagbibigay ng gatas, ngunit hindi na kasing dami ng dati. Para bang natupad na nito ang layunin nito. Isang gabi, habang tahimik ang paligid at malamig ang simoy ng hangin, muling nanaginip si Aling Rosa. Nandoon muli ang matandang babae. Ang tunay na kayamanan, wika nito, ay hindi ang pag-ari, kundi ang pagbabahagi. Pagmulat niya, dama niyang tapos na ang isang yugto ng kanilang buhay. Mula sa pagiging inapi at minamaliit, ang mag-ina ay naging simbolo ng pag-asa at pagkakaisa. Hindi dahil sa mahiwagang baka, kundi dahil sa kanilang pusong handang magbigay kahit sa gitna ng kakulangan. At sa baryo ng San Isidro, natutunan ng lahat na ang biyaya ay higit na lumalago kapag ito'y ibinabahagi. Lumipas ang ilang buwan matapos ang ulan na nagbigay buhay muli sa San Isidro. Ang mga palayan ay muling naging luntian. Ang mga sapa ay nagkaroon ng malinaw na agos. At ang baryo ay unti-unting bumangon mula sa matinding pagsubok. Ngunit higit sa pagbabago ng kalikasan, mas malalim ang pagbabagong naganap sa puso ng mga tao. Hindi na muling naging paksa ng inggit ang kubo ni Aling Rosa. Sa halip, ito'y naging paalala ng isang panahong halos mabura ang pag-asa ng baryo at ng isang biyayang ginamit hindi para mangibabaw, kundi para magligtas. Ang mahiwagang baka ay nanatili sa kanilang bakuran. Patuloy itong nagbibigay ng gatas, ngunit sa karaniwang dami na lamang. Wala na ang matinding kinang tuwing gabi. Wala na ang mga pambihirang pangyayari. Para bang matapos maisakatuparan ang layunin nito, pinili nitong maging payapa. Isang hapon, habang pinagmamasdan ni Lyra ang paglubog ng araw, napansin niyang tila mas tahimik ang baka kaysa dati. Lumapit siya at hinaplos ang ulo nito. "Salamat," mahina niyang bulong. Sa sumunod na umaga, natagpuan nilang nakahiga ang baka sa ilalim ng punong kahoy. Matahimik, tila natutulog. Ngunit hindi na ito nagising. Walang bakas ng sakit o hirap. Para lamang itong natapos ang isang mahabang paglalakbay. Hindi napigilan ni Lyra ang pagluha. Si Aling Rosa ay tahimik na lumuhod sa tabi ng hayop. Hinahaplos ang balahibo nito sa huling pagkakataon. "Natupad mo ang iyong layunin," bulong niya. Tinulungan sila ng buong baryo na mailibing ang baka sa isang bahagi ng kanilang bakuran, sa lugar kung saan unang tumubo ang pinakamaluntian na damo sa gitna ng tagtuyot. Makalipas ang ilang linggo, may tumubong kakaibang halaman sa ibabaw ng puntod. Hindi ito karaniwang damo, kundi isang punong may maliliit na dahong tila may bahagyang gintong kislap sa ilalim ng araw. Lumipas ang panahon at ang punong iyon ay namunga.
Ang mga bunga ay hindi ginto, ngunit kakaiba ang tamis at sustansya. Ang sinumang kumain nito ay tila nagkakaroon ng lakas at sigla. Muli, ibinahagi ng mag-ina ang bunga sa baryo. Hindi na nila kailangan ng himala upang igalang. Ang kanilang pangalan ay naging bahagi ng kwento ng San Isidro, isang kwentong isinasalaysay sa mga bata tuwing gabi, bilang paalala na ang kabutihan ay may gantimpala at ang kayabangan ay may hangganan. Si Don Augusto, na ngayon ay mas mahinahon at mapagkumbaba, ay naging katuwang sa pagpapaunlad ng baryo. Natuto siyang makinig at makibahagi, hindi bilang pinuno na nangingibabaw, kundi bilang kasapi ng komunidad. Si Lyra ay lumaking may matatag na paniniwala sa kabutihan. Nakapag-aral siya sa tulong ng mga taong minsang umapi sa kanila. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagnanais na suklian ang kabutihan na kanilang nasaksihan. Si Aling Rosa naman ay nanatiling payak ang pamumuhay. Hindi siya yumaman sa salapi, ngunit yumaman sa respeto at pagmamahal ng baryo. Sa paglipas ng mga taon, ang kubo sa dulo ng nayon ay napalitan ng mas matibay na bahay. Hindi marangya, ngunit sapat at matatag. Sa likod nito, nananatiling nakatayo ang punong sumibol mula sa puntod ng mahiwagang baka. At sa tuwing sumisiklab ang araw sa dapit hapon, ang mga dahon nito'y kumikislap, paalala na may mga biyayang dumarating hindi upang angkinin, kundi upang ibahagi. Sa huli, napatunayan ng mag-ina na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pag-aari, kundi sa dami ng pusong napasaya at natulungan. Ang kanilang kwento ay naging bahagi ng kasaysayan ng San Isidro, isang alamat ng kabutihan, sakripisyo at pananalig. At sa bawat henerasyong susunod, mananatili ang aral. Ang biyaya ay lalong lumalago kapag ito'y ipinapasa sa iba. Wakas.